Bismillah, Assalamualaikum. Mga kapatid, dito tayo sa mga kabulastugan at pagsisinungaling ng mga tinatawag na Bible-blooded people. Isang bishop, pastor, at ginamit nila yung talata sa Bible na kapag ang isang mananampalataya ng Panginoon ay matuklo ng asin, hindi siya mamamatay at makailason ay mamamatay. Ngayon, inamon niya ang isang pastor na uminom ng lason at magpatuklaw sa as. No, kung totoo na siya ay tao ng Diyos. Pero kung babasahin mo ang Biblia, ito ay panlilinlang lamang. No, kung babasahin mo ang Biblia, na hindi naman nila naintindihan, gumagamit ang Biblia na wala naman silang alam, hindi naman nila naintindihan ang Biblia. Nang ibig sabihin noon na sinasabi sa Bible na kung makainom kayo lason, hindi kayo malalason, kung matuklok kayo matuklok na, hindi kayo mamamatay. Ang sinasabi po dyan sa Bible, hindi po yan sinasadya. At wala kang makikita sa Bible na sinabi ng Panginoon na kahit na sadyain nyo na magpatuklo sa kahit na sadyain nyo uminom ng lasang di kason, wala pong yun. Ang mga bagay na nangyayaring ganyan ay hindi po yan mga sinasadya. Mangyayari ang mga bagay yan sa isang mananampalataya na hindi sinasadya, na hindi sinasadya, na hindi sinasadya. Bismillah, Assalamualaikum. Mga kapatid, dito tayo sa mga kabulastugan at pagsisinungaling ng mga tinatawag na Bible-blooded people. Kahit halagang mali, talagang didipinsahan nila, they will twist it para lang matuwid, pag yung tingnan tuwid. Sabi, ang rason, nandyan sa Marcos 16:18, nasulat dyan. Dito kapatid, babasahin natin sa English ha, dahil ang lahat naman ng English ay directly galing ito sa Greek manuscript, okay, or Greek writings. Ito namang mga Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano, wala namang direct yan sa translation from the original Greek, o sabihin natin Greek kahit hindi na original, kahit copy na lang sa copy. So basahin natin dahil itong mga mangmang ulol na mga sorry to say that, itong mga Bible na blooded people, doctor of the Bible, tinitwist nila. So basahin natin sa English. Okay, itong Mark chapter 16 verse 18. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Dito tayo sa uh, dito tayo sa Tagalog. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Magsiinom, hindi naman sinasabi na kung makainom, kung makainom, hindi naman magsiinom, okay? Sinasadya talaga, hindi naman sinasabing na unintentionally, unintentionally at natuklaw sila, they will not be harmed. Wala mang ganun Sa English, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Oh, kayo talagang mga humahangal. Huwag niyong baluktutin ang nasulat. Sige. Yung pag-inom ng lason, hindi ka malalason. Kung hindi mo sinasadya. Pero kung sasadyain mo talaga, ay malalason ka. Yun ba ang binanggit sa Biblia, Tagalog at sa English? Ayun ba? At saka sa naman magpatok sa ahas, magpatuklaw ka sa ahas. Ang rason naman diyan, o kung talagang lalaruan mo yung ahas, matutuklaw ka talaga. Dahil sinasadya mo na matutuklaw ka. Kagaya ng isang pastor na naglalaro sa ahas habang nagpakita siya ng hila sa stage, ay tinuklaw, namatay, ay talagang nilaruan niya. Pero kung hindi talaga sinasadya, ay hindi ka naman tutuklawin,
Kung ganon, walang mamatay sa banakon. Sino bang tao gusto magpatuklaw sa banakon? Alam mo yung banakon na ahas, tingnan mo ito. Kung yan ang rason ninyo, mga Bible-blooded, mga doktor sa Biblia, kung yan ang rason ninyo, pag hindi sinasadya, libre siya, walang mangyayaring masama sa kanya, kung ganon, sino bang gustong tao magpatuklaw sa banakon? Yung tinutuklaw ng banakon, diyan sa Agusan del Sur, maraming natutuklaw diyan o saan pang sulok sa Pilipinas. Natutuklaw sila sa banakon o sabihin natin mga cobra, king cobra. Mangyayari ang mga bagay yan sa isang na hindi sinasadya. Palataya na hindi sinasadya. Sino bang maglalaro ng king cobra? So, walang kaso kung tinutuklaw siya dahil naglalaro. Sige, may rason siya dahil naglalaro di ba? Pero yung natutuklaw, karamihan na natuklaw or sabihin natin 99% ng natuklaw ng banakon or cobra ay talagang hindi nila sinasadya. Bakit namamatay sila? Dahil ang rason ninyo, basta hindi sinasadya, libre. Walang mangyayari. Inom ka ng lason, hindi mo sinasadya, hindi ka malalason. Kung ikaw ay tinutuklaw ng kubra or ahas, banakon, walang mangyayari sa'yo. Basta hindi mo lang sinasadya. Ang tanong naman, sino namang magpatuklaw na isasadya niyang tutuklawin siya, di mo pa? So, kasinungalingan. Dahil ang daming namamatay na tinutuklaw sa mga ahas. At marami ring namamatay na nakainom sa lason na hindi niya alam. Hindi niya alam, nakainom siya ng lason. Instead sa daga, ay nainom niya. Maraming namamatay na ganyan. Sana walang nangyayari. Walang namamatay sa lason sa unintentional doing. Di ba ba? So maraming salamat. Oy, mga Bible, Dr. Bible, ayusin niyo pagtuwid na don't bend the crook. Crooked na nga the crooked. Don't bend the crooked. Baka i-bend ninyo, mabali na. Maraming salamat. Please share. Paki-follow sa aking mga kapatid. Kayo mga kapatid ko, please follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.